Hello mga Cubs, kumusta na kayo? At shout out sa ating mga followers at mga subscribers. Ngayon pag-usapan natin ang housekeeping public area attendant. Kung ano yung responsibilidad niya, kung ano yung trabaho niya sa isang area, kung saan siya na-assign. Tapusin mo itong video na to hanggang dulo. Ako si Kabos na Vlogger, kung bago ka pa lang sa aking channel, inaanyayahan kita na mag-subscribe para ma-notify ka sa sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat. Para sa kaalaman ng iba, ngayon i-discuss natin kung ano talaga ang trabaho ng public area attendant. Ang public area attendant mga Cubs ay isa pa rin naman siyang housekeeping pa rin naman o kaya cleaner. Kaya lang, nag-iiba lang yung pangalan niya dahil sa pwesto na kung saan siya na-assign. Pag sinabing public mga Cubs, ito yung mga matataong lugar gaya ng park, bar, mga lobby ng hotel, mga restaurant, meeting area, meeting place. Ang namamahala dyan at naglilinis at nag-maintain ng kalinisan ay tinatawag na public area attendant. Pero nag-iiba lang yung pangalan niya kasi nasa public siya, kaya tinatawag siyang public area attendant. Ang public area attendant mga Cubs, kadalasan tinatawag yan mga pangalan na yan sa cruise ship, sa barko, nung nagtatrabaho sa barko. Halimbawa, marinig kayo ng mga nag-apply sa barko ng, anong in-applyan mo? Public area attendant. Housekeeping pa rin yan mga Cubs. Hawak niya yung mga elevator, sa CR, mga bar, doon siya magwawalis, doon siya nag-rurubing, doon siya nagtatrabaho. Maintain niya yung area na yon, yung public na area na yon, maintain niya yon. Kaya tinatawag siya doon na public area attendant. Ngayon, i-discuss naman natin o pag-uusapan natin ang mga area ng public attendant. Yun, halimbawa, ma-assign ka sa isang lobby ng hotel. Kapag ikaw ina-assign sa lobby ng hotel, ang mga gagawin mo dyan at linisan mo dyan ay unang-una dyan yung reception ng hotel, yung kung saan nagtungo yung mga tao para magpabook ng kanilang reservation, telephone, yung mga microphone, mga paging nila dyan, computer nila dyan. At hindi lang yan, pati yung mga ashtray sa gilid, pati yung mga stainless sa gilid, pati yung mga salamin dyan. Yun ang sakop ng public area attendant. Yun ang lilinisan niya. Sofa, kung may sofa man sa lobby ng hotel, yun ang pupunasan, yun ang i-vacuum. Okay, yung mga sahig, pakintabin mo, ipapalisir mo para kumintab ang mga sahig. At pagkatapos nun, magdadashmap ka rin dyan mga Cubs kung ikaw ay public area attendant ng na-assign sa lobby ng hotel. At yun ang dapat linisan ng isang public area attendant. Pangalawa mga Cubs, meron pa rin, ito sako pa rin to ng public area attendant kasi public places nga ang pinag-usapan natin dito. Sa mga hindi nakakaalam, 12 years din ako nagtatrabaho sa Pilipinas bilang housekeeping at naranasan ko rin itong trabaho na to. Ang tawag sa amin dati ay washroom attendant. Halimbawa, sa washroom attendant ka na-assign o sa CR ka na-assign, ang mga responsibilidad mo dyan at gagawin mo dyan, ang linisan mo dyan ay, pag sa loob ka mag-umpisa, ang linisan mo dyan ay urinal. Kuskusin mo yung mga urinal, kuskusin mo yung mga bowl, at pangalawa, imap mo yung sahig, pagka closing time na. Pagka opening time ka naman, punasan mo yung mga signage, punasan mo yung mga railings, punasan mo yung mga telephone booth, i-map mo yung hallway. Yun ang trabaho ng isang washroom attendant. Kapag na-assign ka sa isang CR, halimbawa sa mall ka na-assign, yun ang trabaho ng washroom attendant. Kung ikaw naman tinatawag na public area attendant, yun sa washroom ka ma-assign, yun ang magiging trabaho mo. Paggabi na, okay, pang-closing ka naman, magkukolekta kayo ng basura, yun ang mga trabaho ng washroom attendant o public area attendant. Mag-a-assist kayo ng mga customer, mag-a-assist kayo ng mga guest, kung may mga PWD, person with disability, i-assist nyo sa mga handicap. Di ba ang washroom kay restroom sa kahit saan, meron siyang mga handicap para yan sa mga PWD. Yun, mag-assist kayo doon. Kung tutulong kayo, magbubukas ng pintuan, mag-alalay sa, kung may wheelchair, mag-alalay kayo. Yun ang parte ng trabaho ng washroom attendant o public area attendant. Pangatlo naman, kung sa bar ka o sa fast food ka ma-assign, kung halimbawa, opening ka, mag-washing ka dyan. Kung tapos ka mag-washing, pupunas ka ng mga lamesa, mga upuan, at pagka-open na yung bar, punas ka ng mga trash can, pakintabin mo yung mga trash can, gumagamit ka pa rin dyan ng mga chemical na metal polish para kumintab yung trash can. So yun magiging trabaho ng public area attendant kapag siya ay na-assign sa bar o kaya sa
coffee shop o kaya sa fast food. Yun ang magiging trabaho ng public area attendant kung sa bar siya na-assign. Operate na yung bar. Iikot yun ngayon ang public area attendant, monitor niya yung mga trash can, mga upos ng sigarilyo at iba pang mga dapat linisan. Iikot siya doon, magdadala siya ng walis, magdala siya ng spatula, okay, magdala siya ng map kung may mga natapon na mga pagkain, mga soft drinks. Yun ang asikasuhin ng isang public area attendant kapag siya na-assign sa bar o kay sa mga fast food. Pang-apat naman mga kabs, kung sa labi ng elevator, part pa rin ng public area attendant yung elevator, labi ng elevator. So, ang sa labi ng elevator naman, ang unang linisin mo dyan mga kabs ay loob ng elevator. So, gagamit ka ng mga chemical dyan, basahan. Gagamit ka ng metal polish. Siyempre, yung loob ng elevator, kadalasan stainless yan. May mga handrails yan, may mga hawakan, pakintabin mo yan. At yung salamin, gagamitan mo na yung glass cleaner. Gagamit ka ng glass cleaner dyan. So, gagamit ka ng basahan na, may mga iba-ibang basahan, mga 3M na basahan, fiber cloth, at saka yun ang gagamitin mo para linisan yung mga salamin at pakintabin yung mga stainless. Pagdating naman sa labi ng elevator, nandun yung mga trash can kadalasan. Bago pumasok kasi yung mga tao, minsan nagtatapon sila ng basura. Nandun yung mga trash can, so linisan mo yung trash can. Kung ano magiging trabaho ng public area attendant kung ikay na-assign sa labi ng elevator. Nandun na yung time na magdadasmap ka, paikot-ikot, magdadasmap ka sa labi ng elevator. O, kasama pa rin yan sa trabaho ng public area attendant ang magdadasmap. Kahit sa anumang mga area mga kabs, kaya ang dasmap talaga gamit na gamit yan mga kabs. Ikaw talaga yung operator dyan, pabalik-balik ka, yung hanggang matapos yung oras mo. Ito naman mga kabs, ito yung panghuli, panglima tayo. Ito yung panglima na mga sako pa rin ng public area attendant at ang gagawin niya. Halimbawa, sa hallway ka na-assign mga kabs. Sa hallway mga kabs, gagamit ka pa rin dito ng, mag-map ka pa rin mga kabs. Lalo na pag opening ka, kabs, mag-map ka pa rin dito, magwawashing ka pa rin, i-map mo pa rin. Pagkatapos mo mag-map, yun nga, magpunas ka naman ng mga trash can sa gilid-gilid, mga poster, may mga poster sa mga hallway. At saka yung mga railing sa hallway, pupunasan mo pa rin yun. Kapag ikay hallway, public area attendant ka, tapos sa hallway ka na-assign, hindi pa rin mawawala yung pagdadasmap mo mga kabs. Pabalik-balik ka pa rin dyan para hanggang kahit malinis na, pabalik-balik ka pa rin pagdadasmat dyan mga kabs. So yan ang trabaho ng public area attendant. So yan ang mga responsibilidad at trabaho ng public area attendant at mga ginagawa niya, magpupunas at iba pang obligasyon at iba pang responsibility na bilang isang housekeeping public area attendant. Para sa ibang mga video mga kabs, mag-subscribe lang kayo sa aking channel at huwag niyong kalimutan mag-like. Ako si Kabos na Vlogger, maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo.